JP, di ba naalala mo merong time nung fresh grad tayo? Yan yung time na nauso yung mga call center. Well, nung panahon namin, parang okay na. Parang nag-pass na siya. Anong year alam ko na sige yung sasabihin mo. Ages ka talaga. Pero totoo. Hindi, di ba? Isa ba yan sa mga in-applyan mo? Ang call center? Oo, kasi nung college, nakwento ko na ata dito, yung di nga alam ng parents ko na na nag-shift ako to film. So, di ba ang gastos kasi ang gastos kasi ng film, di ba? Yung mga miscellaneous, lab fees, ganyan. Hindi nila alam? Hindi nila alam. Ano ba yan? Okay, go. So, nung hindi mabuting ehemplo. Hindi kasi takot ako baka itakwil ako ng magulang ko, ganyan. So, hindi ko sinabi na nag-shift ako ng film. So, parang second year yon. Tapos, ang ginawa ko, para makapagbayad ako ng mga miscellaneous fees, tsaka mga lab fees, nag-part-time ako sa call center. Call center. As in, ilang months? Matagal. Kasi nakadalawang company ako. Yung una, training lang, 1 month. Sa Makati, letter I yung pangalan. Nakalimutan ko na eh. Basta yung sweldo namin doon, 8K. So, ibig sabihin, may marami ka share kasi yung topic natin today, guys, ay BPO or call center mems. Wait lang, ano bang difference ng call center at BPO? Na meron kaming guest ngayon na isang expert sa BPO industry. Yes. So, in-invite namin siya for the very first time para ma-explain niya sa atin yung mga pasikot-sikot. Siya ang ating expert, ang connoisseur. Ano ba yung difference sa BPO? Ano ba yung BPO and call center? Pasok? Pasok funds? Seryoso ba? Hindi ko alam. Na-pressure. Na-realize ko, hindi ko alam ang ibig sabihin ng BPO. Sabi rito ni Business Process Outsourcing. Okay, gets ko na. So, BPO is parang companies from outside the Philippines hire people overseas, such as the Philippines, India, to make that. hindi na tuloy English. Hindi, may nagsabi dito kasi kasama natin yung mga sabi rito ni Herminhildo John VP Faustino Jr. Taray, buong buo yung pangalan. Sabi niya, yung industry, yung BPO. Tapos yung call center, yun yung service. Okay. Sa mga service. So, hindi lahat ng call center BPO. Yes. Yes. Okay. Or hindi lahat ng BPO may call center. Tama ba? O basta ang point, outsourcing yung BPO. Yon. Yes. So, in-invite namin ulit si Fons kasi very well-rounded person siya. So, pangatlong balik na niya ito dahil ang dami pang facets ng kanyang pagkatao ang hindi natin Kasi hindi pa natin na-explore. Kung hindi nyo na itatanong, si Fonzie ay marami niyan experiences sa life. Parang feeling ko, eventually, kagigas ko dito, marireveal na yung mga criminal records ko. Kamag-alala, hindi naman kami NBI. May hit. So, yung una ni Fons, commuter memes. Pangalawa, Chris Aquino memes. Ano nga yung pangalawa? Parang mas nangingibabaw yung Chris Aquino nun eh. Trabaho memes. Trabaho memes. memes. Na napunta kay Chris Aquino. Na nagbalik na si Madam. Na-excite Oo. ba? Yes. Nagbalik na Pero, si Madam sa Pilipinas. alam nyo, ang ultimate dream ko talaga is makita ulit si Madam sa kanyang element. Babalik na naman tayo sa Chris Aquino. Basta, Wala namang nagreklamo. every Wala time namang I nagreklamo. think about Chris Aquino, ang image niya talaga is yung nung nasa bahay niya kami before sa Green Meadows, ang niya, basta ang lively and all, parang sana makabalik siya sa ganung niya, element, and hopefully soon. Ito na Yes, nga. we shall wait. I-reveal namin tonight. Kasi by come 2025, magkakaroon na kami ng third co-host. Ako ba? Actually, hindi pa to alam nito net eh. Sige, ituloy ko yan. Go. Si Miss Chris Aquino ang aming third co-host. Yung segment niya ay Don't Lie to Me.
So, i-alarm si... Alarm mo siya. Pero yun, in-invite namin pabalik si Fons. Pero ang pag-usapan naman natin nga ngayon ay BPO call center memes. So, iniisip na namin kung ano yung... Nabanggit lang niya kasi, mandami nga niyang about call center. So, I think it's about time na malaman natin yung mga kwento. Kasi kunyari ako, hindi ako nag-call center. Pero ang alam namin mga kwento, kami lang na lagi tumatawag, lagi ang tagal-tagal sagutin, 'di ba? Hindi 5 minutes, minsan 1 hour. Umabot ako dati 1 hour sa pagpapaano ng credit card. Gusto namin marinig yung kwento ng mga nandun sa other line. Taray nito net, di siya naghihirap kasi kaya hindi niya kailangan mag-part-time job. Talaga ba? Pero yun, sige, mag-hi muna tayo sa ating VVIPs. 100,000 tayo! Hello, dito guys! Sa Zoom. This is our first live recording for the month of November. So, nga, no? thanks Parang guys. tagal Sa mga nga natin VVIPs nag-live na- record. Oo. Tapos 78,000 tayo sa Discord. So, 178,000 tayong VVIPs today. Hello guys. So, if you want to be a VVIP and join our live recordings, punta kayo sa angwalakwentangpodcast.com. That's angwalakwentangpodcast.com. Tapos yung subscribe per month, tapos every time meron kaming live recording, pwede kayong join. So, hindi nyo na kailangang mag-subscribe per recording. So, one-time payment lang per monthly, month. Yes. Tapos meron pa kayong chance to be part of the set of XX lovers to be directed by nga! JP Habak. Ngayong Lapit November, na. pipili kami ng 5 VVIPs na sasali sa set ng XX lovers. At kung gusto nyo, pwede rin kayo mag-extra kasi ang gagawin natin restaurant scene, no? Yes. Sa eksena ni Marvin at Jovina. Yes. Ayun. Okay, game! Sige, pakilala muna tayo. Ganyan po ba Ganyan ba ang dapat tamang ang pagsagot pagsagot sa mga men? nagtatanong Alam niyo ba yun? Ma'am? Oo. Alam mo ba yun? Ganyan po ba? Ang hirap gayahin. Saan yan? Meow? Ma'am? Oo. Galit po ba kayo, Saan? Oh my God, ma'am? sorry. Hindi ko alam kung ano yun eh, pero parang call center. Tapos, Nag-viral sound siya before about call center agent tsaka tumatawag. Tapos yung call center agent, inaway niya yung tumatawag. Oh my God! oo. Galit po ba kayo, Magtatanong ako, ma'am? bakit ngayon lang kayo sumagot? Ganyan po ba ang Ganyan tamang ba dapat tono ang ng mga pagtatanong? nagtatanong? Ayusin niyo po. Kayo may Hindi lang ho kayo ang kailangan Ginaya ng kanina na Tapos yung mom niya, ma'am. Galit po ba I-check kayo, ko yan. ma'am? Oh my God, hindi ko yun alam. Yes, ako si JP. Okay. Wala akong ganun eh. Ako si Tonet at inaamin ko na minsan nahuhuli ang inis ko sa mga call center. That's all. Minsan lang ba? Parang hindi yan minsan. Kuha nila inis ko. Okay, go. And our comebacking guest, Yes. Fons. Ako po si Fons at isa po akong call center agent through and through. Hiling sa Sorry, true, ah. Ano yung tawag ito? Hindi mo sa true and true. I mean, hindi ko nila lahat. Pero karamihan sa mga call center agents, pagka usap na nila yung customer, parang tamad na tamad Ganito silang, hindi Yeah. po pwede yan. Next, ito lang po yung kaya hindi namin na ako gawin with. magtatanong. Ako, sa many experiences ko sa call center, pag hindi ko natutulungan yung tao, na ano talaga ako, parang, sorry po, wait po, gagawin ko po ng paraan talaga. Ganun talaga ako. So parang feeling ko, pang ito talaga ako. At ito Akala ko may Kamusta karot pala? pa. Sorry. Akala ko may Ikaw rin karot naman pala. pa eh. Sorry. At ito ang Walang Kwentang kwentang podcast. Watch it first on YouTube. Yes, okay. So, dun sa ibang mga episodes, nakwento ko na dati na na-scam ako ng sa call center. Pero, Yung pa yung nakakwento hindi ko na dito? ulitin. Nakwento ko na yung pinaspell pa nga sa akin. Oo, Tapos nalaman ko tama, yung tama. N for Nigeria. Ano Nigeria? Pero yon sige. Ipapaubaya ko sa ating mga tunay na naging call center agents. I think unahin na natin si Kwento. Fonzie. Kasi Si sabi niya Fonz. meron daw siyang 12 na kwento for tonight. Yes. Make it 13. Chares. Pero wait, Kwento. ilang years ka bang nag-call center? Sa totoo lang, hindi ako umabot ng 1 year sa isang company. Kaya, Oo nga pala. yung intro nyo sa akin na expert, medyo misleading siya kasi
Sorry po sa mga nagtayo ng buhay nila sa call center. Hindi po talaga ako tumatagal sa isang company. Pero almost 15 companies na yung napasukan ko Nakala sa ko call 15 center. years. 15 companies. Almost Ilang 15. taon yun? In the span of siguro mga 8 years, palipat-lipat ako. Kasi nabanggit Oh, ko ang last tagal time. din pala. Siguro pag pinagsama-sama yung mga months, aabot siguro ng mga 5 years. So Pero nakailang 15 ano ka? companies. So nakailang signing bonus ka? I agree. Yun nga parang once lang ata ako naka-experience ng signing bonus. Kasi yung ibang call center, especially pag yung hindi sila ganun ka premiadong call center, wala silang mga pag-ganon. Ang napapasukan ko lang before, kasi nga undergrad ako, tapos makikita mo naman sa resume ko na patalon-talon ako. Ang mga napapasukan ko lang din is yung mga low Mid-level, maintenance. parang ganon. Oh. So ito, yung kwento ko. Go. Ba't parang kinikilig ka? Hindi, nakwento ko na to sa TikTok. Pero kasi, Okay. looking back, sobrang, ano bang ginagawa ko? Type of moment ito. Itong call center na pinasukan ko to is my third or fourth call center company. And sa PBCom Tower to. Nung time na ito yung sinasabi nila na tallest building in the Philippines. So parang ako, pangarap ko talaga makapasok sa PBCom Tower. So nung nakapag-apply ako sa isang call center doon, masaya-saya ko. Pero since 19 or 20 lang ako noon. Ewan ko yung utak ko noon, parang feeling ko 15 years old pa lang din ako. So feeling ko, pag nagtatrabaho ako, kasi sa call center, di ba, yung first month is parang training, masaya kayo, parang classroom. Tapos sumusweldo kayo ng walang ginagawang trabaho. Tapos after Kahit 1 month, nagtitraining pa lang, may sweldo na? buo na kagad. Oh. Tapos minsan, ano pa yun na, may HMO na, day 1 pa lang. So pagka nagkasakit ka or what, libre na kagad. Yun yung maganda sa mga call center. So after ng 1 month of training, doon ka nadadalhin sa floor, saan tumatawag yung mga tao. Pag dumadating na ako sa point na yun, doon na ako tinatamad. Parang, oh my God, totoong trabaho na to, ayoko na. Parang kinukuha ko Training rin. lang. Itong napasukan kong specific na account was outbound sales. Meaning, kami yung nananahimik kayo sa bahay, mag-ring yung telepono, bebentahan namin ko kayo ng kung ano-ano. So, yung trabaho ng call center na sumasagot ng calls, mahirap na. Mas mahirap yung sa amin kasi hindi kami invited to talk to the person eh. Kami yung nagsusumiksik sa buhay nila na parang, "Hi, this is Fonzie. I'm calling on behalf of this ganyan. You might want to upgrade your ganyan." No! Eh yung time na yun, pag outbound sales, lalo na pag bago ka, medyo fierce yung competition within the group na parang, "Fonz, ilang ano na benta mo today?" "Wala pa po." "Guys, parang magkakaroon na kayo ng," nakalimutan ko anong mangyayari pag walang sales. Basta, pagka nauubos na yung oras ng shift nyo, tapos wala ka pang benta, stress na kami doon. Yung iba doon, nanlulumo, ganyan. One time, meron ako nakausap, client, umabot ng 1 hour and 30 minutes yung pag-uusap namin. Lo, ang Tapos, haba. sabi ko, oo. Kasi Ang sobrang haba. lahat ng features tinatanong niya, pero nilalapitan ako nung supervisors na sabi niya, i-close mo yan ha, i-close mo yan. Ang tagal na ng call na yan. Yes po, yes po. Tapos, no, after 1 hour and 30 minutes, bigla niya sinabi, maybe next time. Bigla niyang binaba. Lo. So parang yung 1 hour and 30 minutes ko, nasayang. Lumabas ako ng office, basta may pipindutin sa phone para walang pumasok na call. Takbo ko, tapos umiyak ako. Siyempre, para akong bata na umiiyak sa trabaho. 20 lang ako noon. Tapos na-realize ko, shucks, hindi talaga to para sa akin. And on top of that, ang shift ko noon was 3 a.m. until 12 noon. Manggagaling ako ng Cavite, aalis ako ng 9 p.m. sa Cavite kasi wala nang biyahe ng Manila ng 10 p.m. Sasaya ako ng bus ng 9 p.m. Dadating ako ng Makati ng, let's say, 12 midnight. Saan ka mag-stay nun? May yung mga call center, meron silang mga sleeping quarters. Oo nga, tama. Yung mga lazy boy, hihiga ka lang doon. Tapos after ng shift mo, paglabas mo ng building sa Makati, tirik na tirik yung araw, uuwi ako ng Cavite. Alam mo yung feeling Shit, na, ang init. Oo. ang init, tapos puyat na puyat. Sabi ko, hindi to para sa akin. Nung time na yung mga kabatch ko dun sa training na masaya, unti-unti na nag-aawol, yung umaalis na lang ng hindi nagpapaalam, na-realize ko, kailangan ko na rin mag-resign. Pero hindi ako mag-aawol kasi parang ang bastos sa company. So nagpasa ako ng resignation letter sa TL ko. Hindi ko alam, ito yung natatawa ko. Ang reason ko sa TL ko, sabi ko, meron po akong biniling bagong libro. Hindi ko po mabasa kasi may trabaho ako. Asa bookworm? Bookworm naman. Bookish Bookworm naman pala. Hindi ko alam ba't yung 20-year-old brain ko iniisip na ano yun, valid
excuse to resign. Kaloka! Ano sabi nung ano mo? Bakit hindi mo basahin pag weekend? Parang natutulog din po ako pag weekend. Parang namimiss ko na po yung buhay ko before. Tapos sabi niya sa akin, okay, tatanggapin ko yung resignation letter mo. Pero yung sinabi mong reason na yan, ikaw ang magsasabi sa OM, yung operations manager, which is parang 2 levels higher than the TL. Yung office ng OM namin, katabi ng mga, kung saan kami nagko-calls. So imagine niyo parang malaking room, tapos hundreds of people taking calls. Sa gitna, may naka-elevate na area lang, tapos may table, andun yung OM namin. Nakakatakot talaga siya. As in, pagpasok, ganun siyang tipong boss. Nung natapos na yung shift ko, Fons, kakausapin ka na daw ni ma'am, sabihin mo yung reason mo. Okay po. Papasok pa lang ako, sumisigaw na siya. Halika nga dito. Kung sinasabi mo na magre-resign ka, dahil hindi ka makapagbasa ng libro. Tapos dapat akong tulong. Tapos gutom na ako nung time na yon. Sa batch nyo, parang kalahati na ang nawala. English hindi ko na lang sasabihin. Kailangan English. Kailangan Batch. English. Half lost. Sa batch nyo, kalahati na yung nawala. Ginagawa yung playground tong kumpanya ko. Papasok kayo kung gusto nyo. Aalis kayo kung gusto nyo. Hindi mo ba alam na merong bond kang pinirmahan? Meaning, pag pumirma ka daw ng bond nung natanggap ka, hindi ka pwede mag-resign within 6 months. Eventually, nalaman ko na hindi daw pala totoo yung mga ganun. Bawal daw yun. But I'm not sure. Don't quote me on that. Sinasabi nila sa akin, are you saying you're willing to pay 35,000 pesos just to resign? Ako naman parang, yung nag-start na alam mo yung sa pelikula, parang nagbe-blur ka, tapos parang nalalamig na yung buong katawan mo. Tapos lahat ng tao nakatingin. Ako nakaganyan. Tapos, ganyan siya na ganyan. Tapos nahimatay ako. Oh my God! First time kong mahimatay ever in my life. Himatay ka o himatayan? Hindi, Kapag nahimatay nahimatay talaga ka? ako. As in, parang kasi kabang-kaba ko, gutom, puyat, pagod, stress. Tapos parang, yung baby body ko na 20 years old, na parang, I don't deserve this. Basta nakaupo ako, nakaganyan. Tapos habang siya nakaupo din, tapos parang, boob. Parang yung... Tumama yung ulo ko sa upuan. Tapos dumudugo siya. Oh my God. Tapos, Oh my God! nahimatay na ba kayo? Ako, nahimatay na ba ako? Hindi pa ako parang naman. Baka nasapian? Sorry. Nasapian kasi yung school namin dating sementeryo. Ang tawag dito, yung feeling ng 12 hours kang natulog. Yung parang galing ka sa sobrang lalim na tulog. Tapos bigla ka magigising. Pero parang mga 30 seconds lang ako nawalan ng malay. Pero yung feeling ko parang, nasan ako? Anong nangyari? Sa pagising ko, nagsisigawan na yung mga tao. Yung boss ko na nagalit, call an ambulance! Call an ambulance! Ganun siya. Tapos ganyan. Pons, ganyan. Ang number one concern ko nito is na-realize ko, shucks, nahimatay ako. Bubuhatin ako. Makakapanelan na may foundation ako sa bulsa. So, hawak-hawak ko yung foundation ko na ever bilhin. So, shocks na ko. Pero sadly, lumabas siya. Lumabas yung ever bilhin. Nakinarap ako. So, umiiyak ako. Tapos, sinakay ako sa wheelchair. Dinala ako sa mga Katimed. Tapos nun, iyak ako ng iyak. Na parang, anong nangyari? What happened? Pagkatapos, hindi na ako pumasok, syempre. Kinontak ako ng company. Inuudyakan akong magsampa ng kaso against the boss. Kasi, apparently, ang dami na parang nagre-reklamo dun sa boss. Kasi nga, medyo terror yung approach niya sa mga tao niya. And it's not healthy daw, Toxic, So, ganyan. parang, toxic. Naghanap sila ng parang strong of a reason to file a complaint against the boss. And ako yon. Tapos, nakakatawa. Kasi pumunta ako, bumalik ako ng company, kasama ko yung nanay ko. Bakit? So, tinanay mo nga. Pumayag Hindi kasi, ka. hindi ako nag-file ng kaso. Kasi ayoko na, sobrang nakaka-trauma. I mean, pagpasok mo pa lang ulit sa elevator, parang nagpa-flashback yung mga nangyari. So, ayoko na. Nanginginig ako. So, kasama ko yung mami ko. Pagdating namin doon, as a moral support lang. Pero nakakatawa, nagtatrabaho na ako. May nanay pang kasama. Pagdating ko doon, ang kakausap sa amin, mga Amerikano. Yung mami ko. Kakausapin English. Tapos edi, ina-explain ko yung nangyari, blah, 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 blah. Tapos tinanong nung Amerikano yung nanay ko kung ano daw gusto niyang mangyari. Sabi ng nanay ko, Dad! Bakit kasi nanay mo yung Bakit nanay mo yung sinama mo? Hindi ko alam. Siyempre, As a kailangan ko ng as a moral 20 support. years old. Tapos yung nanay ko kasi, as a Caviteño, maano din yun. Anong ginawa niyo sa anak ko? Ganyan-ganyan. Ano pagdating doon? Mga English. Amerikano.
Tumahimik. Dami nangyari. True. Tapos, ang cellphone ko noon, Nokia something, yung Nokia na square, tapos buo yung keyboard. Basta ganun. Yes. Naalala ko, yung cellphone ko na yun, punong-puno ng picture ng, yung may sugat-sugat ako. Ginawang aesthetic. Yung may sugat ako dito. Dahil sa Sampo ko. ka. Oo, tapos, ginagawa kong aesthetic na parang ang angas ko, may sugat ako. Sa kabitenyo, no? Parang it's a sign of parang na-prove Battle ang iyong scars. pagiging kabitenyo, yes. Ano nangyari? Alam lang nila. Anong naging ending nun? Actually, hindi ko na nung time na yun, parang binablock ko na. Hindi na ako nakibalita or what. Hindi ko na alam nangyari dun sa boss. Pero I'm sure may makakaalala from that company. Isa ko po yun, nahimatay sa Yung floor. yung boss mo, Pinoy siya. Pinoy, oo. Pero bakit yung company yung nagsabing i-demanda mo? Ba't di na lang nila i-fire? I think separate yung HR. HR sila yung magde-decide. Okay. Parang ganun. Pang yung HR gusto gumawa ng action against that person. Kasi may mga nagreklamo na pala before. Gusto mo bang ituloy? Tulungan ka namin. Kasi baka magkano kaya makukuha mo dyan? Buhay Hindi pa kasi ba? American Buhay pa ba yung company. boss niya? Ay, ayoko nang alam yun. Buhay pa kaya yun? Alam mo, ganun pala yung yung trauma. Kasi siguro mga 1 years or 2 years na yung nakalipas. Pagpapasok ako ng mga building, baka makasalubong ko siya, baka mga ganun. Kaloka. Pero totoo yun. Yung dati nung nag-work pa ako as an AD, meron ako naka-work na director na sobrang monster talaga siya. As in, nung nag-resign ako, traumatized talaga ako. Tapos every time babalik ako dun sa network na yun, as in, kinakabahan talaga ako kung makakasalubong ko siya. Tapos ito, may dinner kami na pinunta nito net. Tapos nandun siya. Tapos sabi niya, "Hello, I'm name." Tapos ko, di ako nakikilala ng gagong to. Hindi niya na maalala na parang inano ka niya. Oo, That hindi niya person made your maalala. life miserable. Nakakatawa yung mga... Ay, sorry, ano nangyari? Ano yun? Hindi, sabi dito sa chat, kailangan daw yung victim talaga yung mag-file. O taray, Erin Brockovich ka sana dun, Fonz. O ikaw, JP. Ito hindi siya call center pero service industry. Okay. Ano tawag doon? Parang may Customer service? Customer service, ganyan. Oo. Okay lang naman siguro yun, no? Sige. Thank you. Yung Vincent, parang early this year lang to eh. So, yung yung internet namin sa bahay sa Taytay. Pag nawawala yung internet, ako lagi yung ginugulo ng nanay ko. JP, wala na namang internet. Ganito, ganyan. Ko, Ma, ba't sa akin kayo nagagalit? Hindi mo na kami kasalanan. Ganyan. Kasi niya, puntahan mo na nga. Kinesod, chuchu, ganyan. Kasi sa akin nakapangalan eh. Parang ilang beses ko nang itinawag. Kasi di ba ang hassle nga kasi kapag pupuntahan mo pa sa mismong store. Pero kapag tinatawagan mo naman, Diyos mio, marimar, napakatagal. As in, parang kulang ang 2 oras para matapos yung buong call. So, nagkaroon ako ng oras para pumunta dun sa store. So, pinuntahan ko itong internet provider na ito. Oo. So, itago na lang natin sa yung... So, pumunta ako dun sa Rob Mag. your favorite mall? Yes, my favorite mall kasi lapit lang. So, mabait. Sobrang hinahon nung usap, yung communication, ganyan. As in, gagawa ng paraan. Sinabi ko na parang ilang beses ko nang itinawag. Yung nanay ko nagagalit na. Syempre, matanda na yung tao, ganyan. So, sinasabi ko na yung mga ganon. May hinahon way. Tapos sabi sa akin nung ate, sige po sir, gagawan po natin ng paraan niya. Binigyan ako ng reference number, ganyan. Tapos, tatawagan na lang daw ako kapag nandun na yung mag-aayos dun sa bahay sa Taytay, ganyan. So, natapos yung usap. Tapos, nung paalis na ako, alam yung kapag umalis yung teacher nyo sa classroom, tapos hindi pa kayo nakakaalis ng mga students, nagtatawanan na kayo agad. Kasi napagalitan kayo ng teacher. Yun. Ako yung teacher, te. Paalis pa lang ako. Nakita ko na sila nagtitinginan. Tapos, yung naghihagik-hikan, as in, ay, nag-ano talaga yung tenga ko. Balik ako doon. Bumalik ako. Sabi ko, tama ba yung ginagawa nyo? Kasi... Ay, talaga? Oo, te. As in, ginanong ko talaga sila. Parang, tama ba yung ginagawa nyo? Kasi yung service ng internet hindi maganda. Tapos, ganyan kayo kapag nakatalikod yung mga customers nyo. Te, ano sila? Uga. Sabi. Uga sila. As in, ay, talagang nag-iinit talaga yung ulo ko naman. Naging aris ka doon, Te,
seryoso talaga. Nakakapikon nga kasi yun. Di ba, ang ayos mong kinausap, tapos biglang tatawanan ka behind your back. Parang tama ba yun? Like, sorry. Hindi na sila nakapag-sorry. Natameme. Ganun. Dapat direct nung mo na sila. Kayo hawag kayong tatawa ha. Tapos pag-alis mo ulit. Palayuan na. Tapos ang ginawa ko, tinanong ko pa yung pangalan niya. Sabi ko, ano pangalan mo? Ginanon ko talaga siya, te. Siyempre, for sure, di niya binigay sa akin yung pangalan niya. Totoong pangalan niya. Oo. As in nag-iinit talaga yung ulo ko nun, te. First time yun. In a very long time na sobrang galit ko talaga. Pero hindi naman ako Pero sumisigaw. sa'yo, oo. Pero nagulat nga din ako sa'yo kasi naramdaman ko din yung galit mo nun din nung ano ka, IG ka, ganun. Tama ba? Tapos awa ng Diyos, hindi pa rin nila naayos yung internet sa Taytay. May napanood akong video na parang top 5 signs na pinaka nakakatakot magalit. Hulaan mo kung ano yung number 1, te. Taurus. Kasi nga hindi nagagalit. Oo. Tapos yung Aris, hindi parang nagagalit. pangatlo lang. Sabi ko, pangatlo lang yung Aris. Kasi normal na sa amin yun. Ano yung Kaya 2? yung impact. Number 2 ay Scorpio. Hinihintay ko yung sa akin. 4. Ang nasabi doon, Sagittarius eh. Sagittarius. Hindi pala kami nakakatakot Aries. magalit. Gulat talaga number 1 yung Taurus. Sabi ko, makes sense naman. Sabi doon, kapag daw yung Taurus nagagalit, apektado lahat sa surrounding, sa environment. Hindi lang yung isang tao yung maapektuhan. Kasi nga bihira kayo magalit. Oo. Tignan mo ngayon, nanginginig pa rin ako sa galit ngayon. It takes years pala bago mawala. Naalala ko yung moment. Kasi minsan ka lang kaya gumanon. Oo, just Lord. Ayun, yan yung sa akin. Ikaw, may ganun ka ba? Wala, hindi ako nag-call center, pero naalala ko meron akong isang airline, nagbo-book ako. For some reason, hindi ko magawa yung kailangan kong gawin online. Kailangan itawag. Ang naiinis kasi ako, yung parang pag kailangan pa itawag, wala nga tayong landline. Di ba hindi naman uso sa atin yung landline? Pero pag tatawag tayo sa kanila, landline. So, bukod sa ganon, parang ang tagal, umaabot ng minsan 30 minutes, 1 hour. So, sobrang mahal nun. Hindi naman lahat ng tao may landline sa cellphone. So, anyway. Kasi may mga options pa, no? Yung press 1. Oo, tapos ulit-ulit, yung dahil nga naka-queue ka, ulit-ulit na yung kung sino man yung artista nilang ganyan. Yes, may tugtog pa. May tugtog pa. Gigigil ka, tapos hindi ka makatuloy ng buhay mo kasi nga, baka mamaya biglang ikaw na. Anyway, yung sa akin, sobrang tagal na nung call. Tapos, parang pinagpasapasahan ako parang, siguro pangatlo na siya. So, parang siguro ang total nung call ko, mga 45 minutes, mga ganyan. Tapos, parang siya na yung last. Tapos, parang sinasabi ko nun sa kanya, Sir, wag niyo po ako ililipat, ha? Kasi nagigigil na ako. Pangatlo ka na. Okay lang ba? Gawin mo na ng paraan. Carry lang ba? Tapos in-explain ko talaga, 45 minutes na ako dito. Dami ko nang naririnig na mga yung artista niyo. Memorize ko na yung pag ako pinasa mo pa, sir, please. Wag nang ganyan-ganyan. Tapos parang alam mo yung boses niya, alam mong parang bago pa lang siya, na hindi niya talaga alam. Pero sinasabi ko nga sa kanya na, wag mo ko ipasa. Subukan mo talaga. So parang, dahil nga sinabi ko sa kanya yun, ginawa niya yung lahat ng makakaya niya para solusyonan yung problema ko dun sa ticket ko. Tapos, okay na, nasolusyonan. So parang, dahil nga ginagawa na niya yung paraan, kasi yung ibang mga nakausap ko, parang pag ganun nga, papasa na niya ako. Long story short, nung natapos na, diba, tatanungin niya, do you have any other questions? Diba, para bago i-end yung call, diba? So parang sabi ko, okay na po, wala na, okay na, thank you. Sabi niya, I would like to thank you, ma'am, for your patience. Seryoso ba yan? Totoo! Naiiyak talaga siya kasi diba usually bababa na lang niya pag sinabing No more okay questions, na. May speech siya, may speech siya. Sabi niya, I would like to thank you for your patience. I'm really thankful. Thank you for... Sabi ko talaga, Kuya, baka magkaiyakan mo tayo dito. Okay na, maraming salamat. Kasi talaga yung natulog niya sa akin, sobrang feeling ko kailangan ko i-rebook. Alam mo yung stress ng pagre-rebook? Parang may travel fund, ganyan. Parang nung nagawa na niya ng paraan, dahil hindi nga niya ako binabaan ng telepono or nilipat sa kung sino mang manager. Masaya naman ako na nagawa niya. Pero grabe yung niya, yung parang, I would like to thank you, ma'am, for your patience. May garalgal ba sa boses? May garalgal.
sinabi ko dun sa friend ko na nag-work dun sa airline, yun sabi niya, baka gusto din yung manalo na employee of the month. Pero, ito, may nalaman ako. Siyempre, binaba ko na yung phone. Di ba kailangan, passport yata yung kailangan kong ibigay. Tapos di ba, parang, B for beta, ganyan. Etos yung ginawa ni kuya ng mga sa akin. Letter M. Yung letter M. Ano din yung tenga ko kasi yung letter M, ang binigay niyang pangalan ng ex ko. Siyempre ko na sabi, totoong pangalan. Kaya letter M for Marco. Tapos, hindi ko lang maisip kung ano talaga dapat yung letter M. Tapos ako lang na-realize, M for mama. Mama nga pala. Babalikan ko siya. Talagang Marco pa talaga. Pero ano nga ba yung M? So, anyway, tama Ma'am ba pala yung- talaga yung M? Ma'am. Mama. M for ma'am. Nakalimutan. Call center ako, nakalimutan. Okay, anyway, yun lang yung ambag ko kasi hindi nga ako nag-call center. Pero alam mo, hindi naman Go. nila yung mga customer representative. Parang hindi naman nila kasalanan kapag kunwari ang pangit talaga ng internet service, ganyan. Siyempre gagawin naman nila. Totoo. Iba kasi Ano talaga, ba yun? May training? sinisigawan. Yes. May training ba kayo kung paano i-handle yung mga ganyang tao? Pero Sa amin kasi, meron, ang oo. tawag, kadalasan ng mga nakakasabay ko is mga tenured na. Sila yung nagsasabi, pag nandun ka na sa floor, lalo pag bago ka, ikaw talaga yung apektado pag minura ka. Pwede ba magmura dito? Pwede naman. Yun. Pag bago ka, nasa floor ka, galit na galit, no, Amerikano, you fucking asshole, ganyan. Paano ka talaga? Parang dediretso talaga sa puso mo. Pero pag yung mga katabi mo na, yung habang minumura sila, nag-nails, Ang pangit ang pagmumukha mo. pag magsabi niya, wala nagsasalita. Yes, I'm so sorry for that. Anyway, sir, what I can do is ganyan. Parang, Ay, may ganun na. okay. Oo. Oo. Yung mga tenured agents, wala na sa kanila yun. Ako lang kasi pag bago, yung nababastos talaga ako. Maapektuhan ka talaga. Minura ako! Pinapersonal ko. Ganyan. Tapos minsan, kasi sa ibang call center, pag nagmura, bibigyan nila ng, I think, twice or 3 times ng chance. Pag nagmura ka ulit the third time, may karapatan ka ng ibaba. Pag sinabi niya, you fucking ganyan. Sir, please do not use that word. The next time you use it, I will disconnect this call. Okay ko parang magmumura ka or tutulungan kita. So yun, parang ganun. Galit ka pa Pero ba, mar- ma'am? Tsaka nung naalala ko nun, yung sa first nga na call center ko, outbound din kami nun So, benta-benta. Parang tinuruan kami nun na parang kailangan start ng call, nagbibuild ka na ng rapport with them. Wow! Totoo, para makabenta ka talaga. Totoo yun. Paano? Parang hello ma'am, how's your day? Pero totoo yan, di ba Fonzie? Parang kailangan daw Nakaka-build mag-build ba ng yun? rapport. Pag outbound, yun talaga ang trabaho mo, magpa-cute sa mga nakakausap mo. Yun yung nakwento ko na yung kapag nakakabenta kami, may bell sa May gitna, bell. tapos mo. Bibel mo yun kapag nakabenta ka. Okay. Ganon. Nakakatawa yung hi, ma'am. How are you today? Hey ma'am! Para magets mo yung direct to net, kailangan mong pakinggan muna yung audio bago yung nag-parody. Oo nga Yung eh. explain. Sige. I shall. Ngayon na ba? Charing? naman Sige, ito. go! Etong kwento kong next, hindi siya sa calls per se, pero I would say ito yung isa sa most embarrassing moment of my life. Siguro nasa top 3 to. So, sa call center na to, ibang company na to, na-hire ako sa isang account for yung mga cable. Cable. As in, Okay. cable sa TV. Sa Amerika. Alumana Sa na, Oo. So, sa batch namin, 11 kami. Isang babae, 10 lalaki. Yung 10 lalaki doon, isa ako doon. Ako lang yung parang nag-iisa LGBT. Nung time na to, hindi ako out. And hindi ako comfortable na pinag-uusapan yung sexuality ko. So, nung pag isa kang LGBT, ilalagay ka within 9 other guys. Tapos yung babaeng isa is nanay. So, hindi siya nakikipag-usap sa amin, papasok, aalis. Ang utak niya is, bubuhayin ko yung pamilya ko, hindi ako dito para makipagkaibigan. So, hindi namin talaga siya nakakausap. Tapos yung 9 other guys na kasama ko, tropa tayo, inom tayo, pre, hello. Ganyan. Tapos ako parang, yes! Diversity hire ka. Hindi nila alam. Oo. Hindi ko Token yung time na to is- LGBT. parang takot akong malaman nila na to a lot of LGBT people, alam nyo na parang pagka napupunta ka sa isang sitwasyon na puro straight, nagko-code switch ka
Yung Wow. biglang tumitigas, bigla kang naging manly. So, ganun ako pag with them. Ano namin, yung trainer namin during that time, medyo nahahalata niya. Ang feeling ko, ano to, bading to si Fons. Iaano ko nga, itetest ko. Okay? Since ang account namin is about cable, tinanong kami, sino dito nanonood ng NBA? Lahat kami nagtaas ng kamay. Nagtaas ka din ng kamay. Sabi niya, actually hindi. Tinanong ko, how about you, Fons? Do you watch NBA? Babae tong trainer namin. Yes. Ang tagal ng boss. What is your favorite team? Ang alam ko lang sa NBA, dahil nanonood ako ng Friends, is yung New York Knicks. Kasi lagi siyang binabanggit ni Joey. Ito yung New York Knicks, ha? May Oh, taray, Okay. merong... Ay, taray. kailangan Visual aid. importante to. Sa inyo, shucks, favorite ni Joey, New York Knicks. New York Knicks. Alright? Can you write it on the board? Punta ako sa board. New York Knicks. Tapos ganito yung pagkakasulat ko. Nagtawanan yung mga lalaki. Sabi na, maling spelling, pre, mali spelling. Sabi niya, Knicks. Ano mali dito? May K dapat. Tinuro ko tong K na to. May K naman, di ba? Sabi nila, kulang ng K. Ha? Parang hindi ko mag-gets. Ito yung time na nagbe-blur na. Parang lahat sila nagtatawa na. Pre, mali yan. Nakatayo ko sa harapan ng training. Anong nangyayari? Ganito? Hindi nga! Dinagdagan ganito? Sa unahan! Pictionary! Parang gusto kong lamunin ng lupa. Tapos sabi lang nung trainer agent ko. Parang gets ko na. In-out ka ba niya? Sana hindi ka niya in-out. Hindi, actually nag-away kami nito. Ah, talaga? Sa training room because of grammar, which is sobrang weird. Nung teenager kasi ako, hindi ako marunong mag-English. Pagdating ko ng college, meron nung classmate na sobrang galing mag-English. Ang ginawa ko, nag-aral ng English na hanggang sa parang ang first language ko na is English. Tapos meron akong isang grammar rule na nabasa na nag-stick sa akin na yun daw yung tama. Tapos sinasabi ko sa kanya ng sinasabi. Tapos nag-aaway kami, no, that's wrong. No. Show me that book. Pero looking back, wala akong pakialam kung tama or mali yung grammar na yun. Yung time lang na yun, ang weird. Feeling ko kapag talaga nag-call center ka, parang nagiging grammar Nazi ka talaga lang malala. Oo. Maraming grammar rules na natutunan ko sa call center na parang pag sinasabi rin naman ng mga Amerikano, parang hindi naman yun tinuro sa amin sa call center. Parang mali naman yun. But at the end of the day, basta magsalita ka lang, carry na yan. Tsaka dapat mabagal ka lang mag-English kasi ganun talaga yung mga mayayaman. Call center. Mabagal mag-English na. Mabagal. Totoo. So pag naalala ko talagang New York Knicks na yan, parang, oh my God, anong kahihiyan yun. Grabe yung, Kasi ano- yung kwento mo. Para siyang Wenderamas. Kilala niyo ako ngayon sa TikTok na parang ang komedyante. Pero nung call center era ko, ako yung mysterious na hindi nagsasalita. So imagine niyo yung pa-cute, yung pa-pogi. Ano yung pag nasa isang merong isang tahimik na hindi nagsasalita kasi feeling niya pogi siya. Ganun yung ganun yung role ko dati sa mga ganun yung role ko sa mga training. New York Knicks. Alala. At Dapat least yan, sinabi alam mo na yung mo. New York Knicks. Oo. Parang, bago na ba yung spelling? Well, parang di ko nalaman. Cut to, yun yung mga first few di ba? First few call centers ko na nahiya akong aminin. Tapos yung mga last few call centers ko, may monitor ako, may salamin, may foundation, may lipstick. Na ever Belena pa rin. Oo. Hindi, yata. Maybelline na siya. Wow! Maybe it's Maybelline. Oo, yung sabi mo hindi depressing. Oh. At hindi depressing. Oo, last. Pero Oo. may plot twist na to. Isa-share ko na lang pag hindi na nagre-record kasi medyo... Anyway, meron ako dati. Ito yung pinakahuling naging call center job ko. Meron akong kasabay doon. Mommy na siya. As in, nasa 57, 58, ganyan. Tapos pag uma-attend siya, parang alam mo laging galing siya sa first job niya. Hindi siya nandun para maglamyerda. Kasi trabaho, ganun. Tapos parang meron siyang mga binubuhay na anak. Iniwan siya ng husband niya
Tapos siya yung so in short, siya yung parang hardworking mommy. Breadwinner siya, ganun. Pagdating dun sa floor namin, kasi after nung training namin, kayong 3 sa team na to mapupunta, kayong 4 sa ganitong team, yung pinaghihiwa-hiwalay na. Kaming 2 yung naging magkasama. So, naging super, super close kami. Tapos, lagi siyang mangungutang sa akin ng 50 pesos, 100 pesos kasi gumagawa siya ng sandwich para ibenta sa floor. Fons, Sideline. baka naman meron kang, ganyan. Bakit po gagawa lang ako ng egg sandwich, babenta ko bukas. Ang galing naman ni Mami, napaka-hardworking. Tapos, umalis na ako sa call center. After ilang years, pagbalik ko, boss na siya. Ha? Siya yung naging Fair. TL. Sino yung naging TL? Si Mami Si Mami Oh my God! Parang flashback sa grabe dati. Parang hirap na hirap siya sa buhay. Tapos ngayon parang mayaman na siya. I'm so happy. Wala lang. Ang galing. Pero Ay, ilang eto taon pa. na siya noon? Ha? Hindi pa siya Parang ilang hindi years pa siya after? nagbongga. Hindi ko lang alam. Kasi hindi ko alam yung exact age na. Pero white hair na siya. As in lola na talaga. Yung itsura niya. Tapos nanguhula pa siya. Taro reading. Nagpahula ganyan. ako. Oo, nagpahula ako. Sabi, Mami, check mo nga kung mananalo ako sa loto. Sabi niya, hindi ko mananalo sa loto. Sabi niya, Pons, huwag ka ma-offend hindi ka mananalo sa loto. Kasi sobrang dalas kong tumaya sa loto noon. As in, everyday. At tumataya ka naman. Tumataya ka. Oo. Oo. Parang feeling ko talaga mananalo ako sa loto. Ang ganda. Alam nyo, meron akong ma-share ko lang meron akong core memory na MMK na starring Tessie Tomas saka John Lloyd Cruz. Tapos, sila, magnanay. Tapos, si John Lloyd, nagagalit siya kay Tessie Tomas kasi panay yung taya niya sa loto. Kasi parang konti na nga lang yung pera nila, tayo pa rin ng tayo sa loto, ganyan. Tapos, namatay si Tessie Tomas. Tapos, yung numbers na lagi niyang tinataya, nanalo ng loto, te. Tapos, Nanalo sila? nanalo sila ng loto nung namatay si Tessie Tomas. Kasi Pero- core memory ko talaga yun. Naitaya yung number. Naitaya. Oo, naitaya. Hindi niya na-experience yung winnings. Sayang. Oo. Pero naka-experience si John Lloyd. Ganyan. Pero parang yun na yung parang way niya na hindi niya pinabayaan yung anak niya. Kahit Oo. wala na siya. Totoo. Yun lang, ma-share ko lang Totoo naman ba? Ang ganda. Wala akong Ay, ma-share. ito. Parang ganda naman nun. Ito, may share ako. Love it. I'll go. Ah. Kasi 'di ba nasa ko, parang sorry for the term, parang ginagawa ko ng playground yung call center before. Mag-a-apply, natatanggap, aalis. Meron akong friend before, nakapagtapos siya yung vocational course, pero yung trabaho niya sobrang baba ng sweldo. Pag kinakausap ko siya, the way he talks about his job, sobrang passionate niya. Sabi ko, alam mo, mag-call center ka na lang kasi yung ganyang dedication mo, pag ipinasok mo yan sa call center, pwede kang magka-posisyon. Parang sabi niya, Fons, isang simpleng English nga hindi ko kayang i-compose. Parang grabe, yun lang talaga yung humahad lang para makapasa siya. Kasi I know for a fact na once makapasa ka lang sa interview, pagdating mo doon, kayang-kaya mo nang i-memorize yung mga isasagot sa mga clients, sa mga callers. Kailangan mo lang talaga makapasa sa interview. Ang ginawa ko, sinulat ko lahat ng possible call center questions. Tapos sinulat ko, minemorize niya. Sabi niya, try mo lang. Tapos, first try niya, nakapasa siya. Iyak siya ng iyak. So, I'm so proud of my friend na parang, oh my God, ganyan. Ang ginawa niya, lumuhod daw pala siya. Sorry. Lumuhod siya sa interview. Bakit? Oh, nagmakaawa. Kasi parang, kasi siya, parang halfway. Nararattle na Yung siya, ganyan. first half, okay. Tapos nung na daw, kinakabahan siya, baka tapos sabi niya, I can do this, please, hire me. Gagalingan ko po talaga. Tapos na-hire siya. 2 years lang, naging TL siya. As in 2 years, Ang TL siya. galing. Ang galing. Pero usually ba, gano'ng katagal maging TL? Hindi, parang feeling ko parang may time na parang kung ma-regularize ka, so 6 months, may chance na pwede kang ma-TL. Naging TL ka na. Oo. Tapos nakakatuwa kasi Galing. nakikita ko sa IG stories niya, bumili ako ng bagong kotse, ganyan. Alay-alay na sa buhay namin dati. So happy Binalatuhan ka ba niya? Hindi. hindi ko nahinga. Oh my God! Tulong kasi siya sa family niya. Deserve niya yun. Deserve niya lahat yun kasi Galing breadwinner naman. talaga siya. Time na yun. Galing. Nakakatuwa naman. Oo. At least may mga ganyang story. Kasi, sa totoo, yung parang BPO call center, parang, ang may isip mo yung parang laging puyat, baliktad yung oras, di mo makasama sa mga night out. Tapos, ang dami pang mga kwentong mga dyan na nagkakaroon ng mga affair. Oo, Diba? te, Totoo yun. as in sobrang Yun yung mga talamak, kwento. cheating. Totoo. Oo. Yun, Diyos ko. Pero may So, naging friend ako na nagtrabaho sa parang creatives. Ganun din naman daw. Creatives? O parang sa advertising. Kinukwento niya na I think sa kabit-kabitan lahat din. naman. Oo. Mas lang talaga, mas maraming kwento na sasabi about sa call center industry. Kasi nga, feeling ko dahil baliktad yung oras, so parang siya yung kasama mo sa gabi.
Tapos pagdating ng umaga, parang yung interaction mo with yung mga karelasyon mo, or mga kaibigan mo, wala, kasi nga tulog ka ng umaga. So, syempre, proximity, kung sino yung mga kasama mo sa sa ganong ka-stressful na environment. Tsaka may Yun. may time noon na, di ako sure, wag na lang. Alam mo, meron pa ako dating na nabasa na na parang study sa mga 7-Eleven, mga ganyan. Mga ano tawag doon, convenience store na malapit sa mga BPO. Ang taas Call center. ng rates ng condom tsaka feminine wash. Ayun, isabihin ko, parang nagkaroon ng time na parang sobrang taas ng cases ng HIV. Tapos mga call center agents. So, ingat po tayo, wear condoms. Pero Oo. most importantly, wag po tayong mag-cheat. Kasi alam ko, may mga, sa mga CR ng call center, I know for a fact. Siyempre, hindi ko na kukwento yung mga yun. Yun yung mas juicy, mas gusto namin yun. Sa pagbabalik ni Fons, sa part 4 ni Fons, BPO Memes, The Kalat Edition. The Kangs Edition. The Kangs Edition. Totoo yan. Thank you naman, Fons. Ang dami kang baon ni Fons, pero nakakatuwa na na-balance naman niya yung success stories. And Oo. also sad stories. Sana hindi na ganun yung yung napag-LGBT ka, tinatago mo pa rin. Kasi ang tagal na nung sa'yo, 'di ba? Sana nagbago na yung environment sa True, sa true. mga call centers and BPOs. Hindi na ganun. Tsaka ko lang, last note, kasi some people, they look at call center jobs na parang ang taas. Some people, they look at call center jobs na ang baba. For me, sobrang dami kong natutunan sa pagiging call center agents because of the people I met, as in from all walks of life. Meron akong na-meet, may asawa siyang Amerikano, sobrang yaman nila. Pero nagko-call center siya kasi as a hobby, may mga naging ka-work ako before na yun lang talaga ang pinagkukunan nila ng source of income. May mga nagko-call center, naghihintay sila mag-abroad. May mga nagko-call center, nagpapaaral ng 4 na anak. Nakakatuwa na parang melting pot of life experiences dun sa Ganda, call totoo center. yan. Meron akong noon, office mate na siya, gumagawa siya ng mga jingle sa campaign. Yes, tama, Dan. Same gulat. Same gulat. Pero yun, gumagawa siya ng mga campaign jingles. Tapos, basta meron siyang sobrang sikat na jingle na ginawa. Kapanahunan nung Jambi, Jambi. As in yung sikat na sikat yung mga campaign jingles. May ginawa siya doon. Tapos, parang akong na starstruck yung reaction ko. Parang yung sigaw ni Dan kanina. Totoo, hindi to call center. Based lang sa kwento ni Direk JP, na-meet ko yung gumawa ng page na, kung naalala niyo, yung suntukan sa Ace Hardware. Oo, Oh my God! Nasa isang parang meeting kami ng Meta. Tapos, Oo. may tanong lang po ako, kasi page ko hindi na po active, ganyan-ganyan. Ano pong page nyo? Yung gawagin sa niya, kayo po ba yung gumawa ng suntukan sa Ace Hardware? Opo, ako po yun. Parang, parang kami nakamit ng celebrity. Ang ganda! Totoong celebrity. Yan ang totoong celebrity. Celebrity Ang ng masa. ganda. Yeah. Oo. So, kailangan bumalik ni Fons para ipagpatuloy yung call center BPO Memes Part 4 with Chris Aquino Memes. Ang Yes. dami nag-request kasi ng more Chris Aquino Memes. So, sa pagbabalik ni Fons. Thank you, Fons! Invite mo na sila sa sa social media accounts and TikTok, etc. At TikTok, it's Fonz at IG, Fonziru, and Facebook, Fonzi. Iba-iba sila. Kayo nang bahalang maghanap. Thank you, Fons! Ang dami natin 111,000 tayong nag-end dito. Tsaka sa Discord, meron pa sa Discord. Thank you, Fons, and thank you, Cornerstone. Thank you, Fons. Same management kami ni Fons. Okay, go, JP. Thank you, Fons. Ayan, so sa mga brands dyan, baka naman you like to partner with us, feel free to email us at ang walangkwentangpodcast@gmail.com. And if you like this episode and podcast, like and subscribe sa YouTube channel. Maraming salamat sa mga nanonood sa YouTube premieres namin every Monday and Thursday, 8 p.m. All episodes na i-release namin sa Spotify. Pero 1 week late, a few days late. So, maraming salamat pa rin sa sumubaybay sa amin kahit lumipat na rin kami lumipat na kami ng YouTube. Thank you sa mga VVIPs natin and soon i-announce na namin yung
call for public schools na gagawa natin ng next makeover through the help of our VVIPs. So, Thank you din sa mga, mga nagbibigay ng mga gifts every premiere. Sina Adobo, Yes. sina Tony Gons, adorable, yes. sina Merlo, Kaya. yan. Oo, thank you Yes. guys. Kung meron kayong sariling call center, BPO memes, mapa-horror story man yan or success story, mention us on X, Instagram, and TikTok using the hashtag ang Walang Kwentang Podcast. Ang threads and IG namin at EWKP Stuffs, ang TikTok namin at ang Walang Kwentang Podcast. Ako at Tonetta Daune. Follow nyo rin yung Project 8 Projects. Enjoy na kayo sa IG broadcast channel namin. Naglalagay kami dyan ng mga behind the scenes ng mga projects namin, including yung project ni JP, XX Lovers, starring Marvin Agustin and Jolina Magdangal, and JK Labajo, Juan Carlos, and Loisa Andalio. Yes. Coming soon in And, theaters next year. Tsaka meron kami mga surprise cameo. Yes! May mga cameos kami. Oo. Hindi pa namin masasabi, pero may mga very familiar cameos. Ayun. Yes. Ayun, ako naman at JP Habak, tapos sa Instagram. Tapos join na rin kayo dun sa Facebook group namin, ang Walang Kwentang Podcast. After podcast chikahan. And thank you sa mga brands na nag-support sa amin. Thank you, guys. We love Yes, you. yes. Thank you, guys. Thank you, Fons. Thank you, VVAP. Thank you, Fons. Thank you so much, Direk. Bye. Bye-bye.